Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 1871 isang minuto. 1891. Mabahong batang lalaki. Gusto mo bang muling mag-isa? Nanghihina ka na ba sa pagkakataong ito? Haha, si Liu Qinghao at Monk Buyo, kasama ang isang grupo ng mga sinaunang mandirigma mula sa mga pangunahing paksayon ng Xia Kingdom, ay nahulog din mula sa himpapawid. Tumingin si Ye Fan at nakita ang pamilyar na mga figurang iyon, nabara ang kanyang lalamunan, hindi niya alam kung ano ang sasabihin, ikaw. Kamusta ka? Ling Qingfeng at iba pa mula sa si Xu Shan, Hu Lishan at iba pa mula sa Taijimen, Wang Zihan, Jiang Xiaobai at maging ang mga figure ng Qinglongmen ay patuloy na dumarating. Mr. Ye. Remember my old Hu. Ang Taijimen ay hindi kailanman magiging sakam sa buhay at takot sa kamatayan. Ang iyong kamahalan na Sword God, kami Kunlun ay handang sumulong at umatras kasama mo. Mr. Ye, bagamat nagkaroon ng ilang mga pagdiriwang, iginagalang namin Xuanjianzang ikaw ay isang tunay na bayani. Paano tayo mawawala sa ating Shenhou cult sa napakalaking eksena? Ang ilang pamilyar na mukha na ilang beses nang nagkita ngunit walang gaanong kontak ay sunod-sunod na lumitaw at binati si Ye Fan. Huwag matakot sa life and death scene na ito. Wang Zihan. Tumakbo kay Ye Fan at nag-aalalang nagtanong, kapatid na Fan. Kumusta ka? Oo. Umiling si Fan at sinabing hindi mahalaga, paano mo nalaman ang sitwasyon dito? Nakipag-usap na si Miss Su sa mundo, at handa kaming lahat. Tumugon. Alam ng lahat na mababa ang lakas, ngunit kung makakatulong kami sa iyo ng kaunti, handa kaming lahat. Sabi ni Wang Zihan. Oo. Biglang napagtanto ni Fan na si Su Qingzhou ang dumating at nag-deploy. Hindi nakakagulat na ang mga taong ito ay may malinaw na ideya at direktang pumunta sa kalasag. Jiang. Iniwasan ni Xiaobai ang dalawang sunog at tumakbo na may nanginginig na mukha, Ye. Mr. Ye. Napakadelikado dito. Si Ye Fan ay bumalik sa kanyang katinuan at nakangiting alam mong babalik ang panganib. Ang kanyang impresyon, hindi kailanman naging matapang ang taong ito. Ang takot ay takot, ngunit ako. Gusto ko ring gumawa ng isang bagay para kay Mr. Ye, nakikita mong ganito ang iniisip ng lahat, walang muwang nangumiti si Jiang Xiaobai. Nang marinig ang napakasimpleng pangungusap na ito, nakaramdam si Ye Fan ng hindi maipaliwanag na pakiramdam sa kanyang puso. Nang makita ang mga taong nahulog sa kalagitnaan at namatay, at pagkatapos ay pinanood silang sumugod ng paisa-isa sa kalasag, nagsimulang mag-ehersisyo upang makatulong na mapanatili ang figure ng kalasag. Hindi talaga sila mapangalanan ni Ye Fan, ngunit umaasa siyang matindaan ang kanilang hitsura hanggat maaari. Siya. Dumaan sa maraming digmaan, malaki at maliit, ngunit hindi pa siya nakaramdam ng labis na kasabik tungkol sa isang digmaan. Ang ganitong uri ng pagmamataas sa kaibuturan ng kaluluwa, mula sa isang tao, ay nagpapakulo ng kanyang dugo. Hindi alam ni Ye Fan kung paano ilarawan ang kanyang kalooban sa ngayon. Ang tanging natitiyak niya ay ang kanyang buhay, kahit ngayon, ay sulit. Kahit na. Labis na nagulat si Su Qingzhou sa oras na ito, bagamat bago siya dumating, tumawag siya sa mundo, umaasa na lahat ng tao ay makakalaban sa sakuna na ito ng sama-sama. Ipinaliwanag din niya ang pangunahing diskarte sa mga organisasyon mula sa lahat ng antas ng pamumuhay, na sinasabi sa kanila na ito ay isang sugal na may malapit ng mamatay na karanasan, at ito ay ganap na voluntaryo. Pero, hindi niya inasahan na napakaraming tao na handang tumayo at tumira kasama nila. Salamat, nabulunan at bamulong si Su Qingzhou, bigla niyang naunawaan kung bakit ang mga lalaki ay magsasakripisyo ng labis para sa mundong ito marami, ang iba pang mga babae. Kasalukuyan, ang mga demonyo ng inferno, naisip na ang libu-libong mga tao na ito, sa hindi kalayuan, ay desperadong dumating, ang kanilang mga mata ay puno rin ng mga gumagalaw na kulay. Kahit na. Ang mga taong ito ay hindi lahat dahil kay Ye Fan, ngunit dahil din sa kanilang sariling kapalaran, ngunit ito ay naiintindihan. Ang kayang isakripisyo ang sarili sa sandali ng buhay at kamatayan ay napakahalaga na. Sabay ngisi ng hari ng Doom nang makita niya ang napakaraming tao na bumabagsak mula sa langit. Isa-isang lumitaw ang mga magic circle sa himpapawid, hindi mabilang na apoy meteors, kulog at kidlat, direktang pinapatay ang mga sinaunang mandirigmang iyon sa himpapawid. Boom! Bago pa maibagsak ng isang eroplano ang lahat, ito ay nawasak at sumabog sa pamamagitan ng isang kulog sa hangin. Hari, Sindum, at ang mga itim na bangkay at mga fragment ay nasa lahat ng dako. Ang mga taong sumugod sa siyeng. Pamilyar na mga figura, namamatay sa lahat ng uri ng nakamamatay na apoy, naririnig ang panunuyan ng hari ng Dharma, ang mga mata ng lahat ay puno ng kalungkutan, galit at tiyaga. Ang halimaw na ito, wala ba siyang limitasyon? Sinabi ni Xiao Ziner na hindi sinasadya habang patuloy niyang dinadala si Feng Yan sa kalasag. Siya ay sumisipsip ng enerhiya ng planeta na hindi niya orihinal na lakas. Sabi ni Wang Yuzhan. Kinagat ni Tian Liu ang kanyang mga ngipin at sinabing, kung magpapatuloy tayo ng ganito,
natatakot ako na karamihan sa mga tao ay hindi maabot ang lupa, kaya't kailangan nilang mamatay sa labas. Walang paraan. Pumunta kami dito, at wala kaming planong umalis ng buhay. Sabi ni Ying Qiong na may nagbabagang mga mata. Mas nagsisikap ang lahat. Daan-daang libong taon na ang nakalilipas, ang ating mga ninuno ay nakipaglaban sa kanilang buong piling hukbo. Isang bastard lang ang kinakaharap natin, at hindi natin mapahiya ang mga ninuno ng angkan. Okay. Isang dagandong na may mataas na espiritu ng pakikipaglaban, umaalingaw sa kalangitan. Sa malawak na puting lupain, pinrotektahan ng Heavenly Book Shield ang isang grupo ng mga tao at dahan-daang sumulong. Ang araw ng paghuhukom. Si King ay hindi natatakot, at patuloy na nagsasagawa ng iba't ibang mahika tulad ng pagkabigla sa isip, bagyo ng apoy, pagputok ng hamog na nagyelo, at iba pa. Nagumagawa ng hindi mabilang na nakakagulat na mga tunog sa kalasag na ito, at ang mga shockwave na kumalat, na nagiging sanhi ng pagyanig ng lupa at pagyanig ng mga bundok. Nakikita. Sa wakas ay lumalapit na sa mahigit 100 metro, ngunit nakaramdam na ito ng pagod sa lahat. Kahit na ginawa ng lahat ang kanilang makakaya, ang puwang ay ang puwang, at hindi ito mabubuo ng dugo. Masyadong mabagal ang bilis. Huli na, kung magpapatuloy tayo sa ganito, hindi tayo makakatagal hanggang sa makarating tayo sa Zhengzhyan Pagoda. Si Rao ay si Jihan Tian, na medyo nakakaramdam na ng pagod sa oras na ito. Bilasan mo lang. Nakakadismaya. Big deal, labanan mo. Nakagat si Xiao Ziner ng kanyang mga pilak ng ngipin. Hindi pwede. Paglabas, hindi na natin kayang tiisin ang lakas ng kaisipan, at hindi na natin kailangan pang lumaban. Agad itong tinanggihan ni Wang Yuzhan. Sumimangot si Ling Yue, tumingin kay Su Qingzhou, at sinabing, Xiao Shu, hanggang kailan ka makakatagal? Ang iba ay hindi alam, ngunit alam niya na ang pinaka-nakakapagod na tao sa oras na ito ay si Su Qingzhou na nagpapagana sa kalasag ng aklat. Kung wala si Su Qingzhou, hindi gagana ang kalasag na ito. Ito lang ang estado ng Xuanming Eye Soul. Hindi makita ng lahat ang pagod ni Su Qingzhou, at hindi man lang ito ipinakita ni Su Qingzhou. Kaya ko pa ring magtiyaga, sinubukan ni Su Qingzhou ang kanyang makakaya na magsalita ng mas natural at ang kanyang paghinga ay medyo hindi maayos. Gayunpaman, alam pa rin ng maraming tao na nasa dulo na ng kanyang kapangyarihan si Su Qingzhou. Ito. Planong i-freeze ang tore, na malapit sa Zhengzhyan Pagoda, ay orihinal na nakabitin, at ngayon ay naging mas walang pag-asa. Maghintay ng isa pang minuto. Hindi gaanong, ayos lang ang 1 minuto. Biglang, si Ye Fan, na kanina patahimik, ay tumayo sa gitna ng karamihan at mahinahong sinabi. Ang pag-asa ay sumikat sa mga mata ng lahat, at maraming tao ang nagmamadaling nagtanong, kamahalan na Sword God. Mayroon kang solusyon. Asawa, ano ang gagawin mo? Medyo naguguluhan si Su Qingzhou, bagamat alam niya na ang bilis ng paggaling ni Ye Fan ay mabilis, ngunit gaano man siya kabilis, hindi niya mababawi ang buong lakas sa ganoong kaikling panahon. At saka, kahit na siya ay ganap na gumaling, maaaring hindi niya matalo ang kasalukuyang Dharma King. Ye Fan direkta niyang inilabas ang huling natitirang nourishing mushroom, at sa ilalim ng pagtataka ng lahat, itinulak ni Ye Fan ang lahat ng nourishing mushroom sa kanyang bibig. Su Nakilala ni Qingzhou at ng iba pang mga babae kung ano iyon, at ang kanilang mga puso ay tumalon sa kanilang mga lalamunan. Kabanata 1872 Limitasyon. Asawa. Ikaw. Anong ginagawa mo? Nang inag si Su Qingzhou. Kuya Ye Fan. Kumakain ka ng napakaraming nourishing mushroom ng sabay-sabay. May mangyayari. Bulalas ni Shilanyo. Ano? Yang Shenji. Ang maalamat na Yang Shenji. Ang ilang miyembro ng clan ay natigilan. Ang mga organo ng katawan ng Fan ay napakalakas, at pagkatapos ng isang paghigop ng Yang Shenji, ito ay nagsisimulang sumipsip sa buong katawan na parang baliw. Bagaman ito ay ang dalisay na kakanyahan ng langit at lupa, ngunit ang mga sustansyang ito ay pinapakain sa katawan ng sabay-sabay, na tiyak na isang pagpapalusog ng pagpapakamatay. Ang natitira ngayon lang at sa tulong ng medicinal pill, naramdaman ni Ye Fan na nabawi niya ang halos kalahati ng kanyang lakas. At kailan? Ang nourishing mushroom na ito ay pumasok sa katawan, ito ay parang isang pakete ng matataas na paputok, at malapit na itong pumutok. Sa katunayan, kung ang karaniwang tao ay kumakain ng Yang Shenji ng ganito, ang mga daluyan ng dugo sa buong katawan ay sisibog at mamamatay. Lahat ay manatili sa kalasag, maghintay ng 1 minuto, anuman ang mangyari sa labas, huwag lumabas. Pagkatapos ni Ye Inamin ni Fan ang isang pangungusap, huminga siya ng malalim, tiniis ang sakit na nagmumula sa kanyang katawan, at naglakad sa likod ni Su Qingzhou na nasa estado ng Xuanming Eyes. Magiliw, niyakap ni Ye Fan ang nagyayelong baywang ni Su Qingzhou mula sa likuran. Nakasandal sa tenga ng babae, ngumiti at sinabing, Xiao Shu, kahit na hindi maganda ang timing at napakabilis. Pero may gusto talaga akong itanong sa iyo. Bahagyang may naramdaman si Su Qingzhou, nanginginig, umiling siya at sinabing, anong kalokohan ang sinasabi mo, ayaw kong marinig.
Namula ang mga mata ni Fan, at nagsimulang tumulo ang dugo mula sa kanyang katawan. Bumibigat din ang paghinga niya at parang napakasakit. Sabi ng babae na ayaw niyang marinig, gusto ko lang marinig, kaya sasabihin ko na lang. Ngumisi si Fan at malalim na nagtanong, Su Qingzhou. Papakasalan mo ba ako? Simple at prangka, ngunit isang malinaw na tanong, na parabang ang buong puting mundo ay nagyelo. Sa labas ng kalasag ng aklat. Sa loob ng kalasag. Walang mag-aakalang sa sandaling ito, si Fan ay aktwal na nagpo-propose sa kanyang asawa. Ano ito? Ang ibig sabihin ay maliwanag. Malinaw na nararamdaman ni Fan na ito na ang huling pagkakataon. Kung hindi siya muling mag-propose, natatakot siyang pagsisihan ito. Su. Mariing kinuyam ni Qingzhou ang kanyang bulaklak na labi, at ang malaperlas na nagyelo na luha ay bumagsak mula sa kanyang nagyayelong asol na mga mata. Halos mabalisa siya, umiling sa sakit, at nabulunan, bastard. Dai Fan. Mabahong Fan. Paano ka naging malupit? Paano ka magpo-propose sa akin sa ganitong oras? Kasuklam-suklam ka. Isa kang halimaw. Tatanggihan kita. Gagawin mo ulit mamaya. Woo. Sa wakas ay hindi na napigilan ni Su Qingzhou na umiyak, ngunit kahit na ang kanyang puso ay parang kutsilyo, hindi siya nang ahas na tumigil sa paghihimok sa mga banal na kasulatan. Puno ng luha ang mga mata ni Fan, lagi niyang gustong bigyan ng isang babae ng pinaka-espesyal na proposal ng kasal, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay magiging isang espesyal. May kahihiyan sa kanyang mga mata, at sinabi niya ng may mabigat na hininga, I'm sorry. Dapat ay tumanggi ka. Hindi ako dapat nag-propose. Dahan-daang binitawan ni Fan ang kanyang mga kamay, humakbang, at naglakad patungo sa labas ng kalasag. Sa sandaling ito, biglang nagmula sa likuran ng hysterical na sigaw ni Su Qingzhou. Payag ako. Payag ako. Ikakasal tayo pagbalik natin. May utang ka pa sa akin na kasal. Colic, ngunit tila napuno ito ng walang katapusang tapang at espiritu ng pakikipaglaban. Okay. Malakas na tumugon si Fan, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa ginintoang apoy, hindi siya lumingon, humakbang palabas ng kalasag. Nang makitang muli si Fan na nagmamadaling lumabas, napangisi si Dharma King Doom. Your Excellency Sword God, why bother, gusto mo pa bang subukan ang sakit ngayon lang? Sa pagkakataong ito, hindi mo na mahawakan ang aking espiritual na mahika. Huwag mong ipahalata na nanalo ka na. Hindi ako umamin ng pagkatalo ngayon lang. Yumuko si Fan sa magulong snow at mag-isang pumunta sa bayan. Papalapit na ang Immortal Tower. Talaga. At sa pagkakataong ito, kukumbinsihin kitang matalo, sabi ni Senador Ran ng Hari ng Doom. Tumawag si Fan, at lumitaw ang itim na higanteng espada sa kanyang kamay. Pasensya na, minsan lang akong natalo sa buhay ko, kaya. Hindi na ako magpapatalo. Disintegrasyon. Habang si Fan ay nagsimulang tumakbo sa paanan, ang paraan ng disintegrasyon ay nagsimula sa isang iglap. Ang unang antas. Ang pangalawang antas. Isang mahabang dagandong ang pinakawalan ni Fan, ang katawan na malapit ng hindi makayanin ang marahas na aura, pagkatapos ng pagkakawatak-watek, mabilis itong bumuti. Bawat cell, bawat bakas ng dugo sa katawan, meridian, hibla, buto, parang exponential ang kahusayan ay tumaas. Nang maghiwa-hiwalay ang pangalawang layer, talagang naramdaman ni Fan na hindi malakas ang sakit, ngunit alam niya na ito ay dahil siyang Shenji ay mayroon pa ring maraming panggamot na katangian na hindi pa naipapatupad. Tsaka sa simula pa lang, wala na siyang balak tumigil. Paghiwa-hiwalay ng tatlong layer. Nang gumana na ang ikatlong disintegrasyon, biglang naramdaman ni Fan na ang bawat cell sa kanyang katawan ay nabasa ng mainit na langis. Bagaman hindi ito ang unang pagkakataon na sinubukan niya ang triple disintegration, ang buong katawan na ito ay tila pinasabog ng matataas na paputok. Ang sarap nakakabaliw pa. Kahit na masigasig niyang nililinang ang kanyang katawan, hindi pa sapat ang oras, at hindi pa rin talaga kayang kontrolin ang kapangyarihan ng triple disintegration. Ito. Mga layer ng impyerno na pagpapahirap, magkakaugnay na komplikadong damdamin. Hayaang patuloy na damyugo ang katawan, mahulog ang patay na balat, at pagkatapos ay maibalik ng aura niyang Shenji. Masakit ang cycle na ito, parang bombang sasabog anumang oras. Fan, na natakpan. Pagkawatak-watik ng layunin ng espada. Poste. Boom. Gatlang M. Isang marahas na golden red sword intent ang lumabas mula sa katawan ni Fan. Sa estado ng triple disintegration, ang pinakawalang kapantay na layunin ng espada ay madaling na-compress at naging likido. Parang isang golden red liquid sword intent dragon, na may mga ngipin at kuko, ito ay umiikot at pumailan lang sa katawan ni Fan. Bang! Oo. Natapakan ng Fan ang lupa gamit ang matigas na paa, at ang kanyang figure ay direktang bumaril sa Zhengzhyan Tower na parang laser. Bilang. Sa sandaling natapakan niya ito, libu-libong toneladang nyebe ang direktang nayanig sa hangin.
Ang marahas na brute force na dulot ng triple disintegration, gayon din ang pamimilit ng kumakalat na layunin ng espada, ay tila nagpang-inig sa buong kontinente ng Antarctic. Sa loob ng Heavenly Book Shield, naramdaman ng lahat ang tensyon ng kanilang puso, isang puwersang nagpapapigil na tila nagmula sa Nine Heavens, at natigilan sila. Maging si Su Qingzhou at ang iba pang kababaihan ay mukhang malungkot at natigilan sa kapangyarihang ito. Anong kalokohan ito? Isang kapangyarihan na mas nakakatakot kaysa sa likidong layunin ng espada noong nakaraan. Diyos ng Espada. Nasaan ang kanyang limitasyon? Kahit na hindi nila maintindihan kung paano ito ginawa ni Ye Fan, ngunit sa mata ng lahat, ang pag-asa ay ganap na nag-alab, at ang ibinigay sa kanila ni Ye Fan ay hindi sorpresa, ngunit kasiyahan. Kabanata 1873 tinatawag akong Diyos ng Mundo. 1893. Tumingin sa likod ng espada na napapalibutan ng likidong ginto at pula, na parang ang isang tao at isang espada ay kayang sakupin ang buong malawak na mundo, lahat ng tao sa kalasag ay nakaramdam ng pamamanhid ng kanilang anit, at sila ay lubos na nabighani. Ang araw ng paghuhukom. Lubhang alerto din si King sa oras na ito. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang tumaas ang pressure ni Ye Fan. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay hindi katulad ng kung ano ang dapat magkaroon ng mundong ito. Sa isang tao lang niya naramdaman. Imposible. Hindi ako papatalo. Shenlong ang Dharma King of the Doomsday, sa oras na ito, ay masyadong tamad na pakialam sa mga taong ito sa kalasag ng aklat ng langit. Kamatayan. Sunod-sunod, ang mga shockwave na may halong kapangyarihan ng iba't ibang elemento tulad ng mental power, kidlat, apoy, kadiliman, at iba pa, ay sumabog mula sa malaking katawan ng enerhiya sa tuktok ng tore, tulad ng hindi mabilang na mga laser cannon. Ang antas ng labanan, ang antas na ito ng kalaban, ang hari ng araw ng paghuhukom ay hindi kailangang isaalang-alang ang anumang mga kasanayan. Ganap. Ang pagsugpo sa enerhiya, ganap na sibat at labanan ng kalasag, ang tanging paraan. Ang napakalaking energy shockwave na may lapad na 12 ng metro, na para bang hindi na ito kailangang i-condensed, ay dumating kay Ye Fan sa isang kisap mata. Ang kapangyarihan ng sinumang Ye. Napapaligiran si Fan ng liquid sword intent, winuwagayway ang isang itim na higanteng espada sa kanyang kamay, at tiniis ang sakit na dulot ng triple disintegration. Kahit na pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang mga buto anumang oras, hindi naman mabagal ang kanyang mga galaw. Ang higanteng espada ni Ye Fan, na napapalibutan ng likidong sword intent, ay tuloy-tuloy na umindayog. Sa oras na ito, wala siyang panahon para mag-isip tungkol sa mga kasanayan at taktika. Oo. Alam na alam ni Fan na hindi niya talaga pinagkadalubhasaan ang triple disintegration. Siya ay lubos na umaasa sa katatagan na ibinigay ni Yang Shenji, at ang kanyang sariling lakas ng utak upang ma-overdraw ang kanyang katawan at ipakita ito. Hindi sa kanya ang ganitong kapangyarihan. Sabihin, bye-bye, kalahati ng kanyang kakayahang tumayo ay dahil sa lakas ng loob, at maaari siyang sumabog at mamatay anumang oras, o makoma. Sa makatuwid, dapat niyang tiisin ang lahat ng sakit at lutisin ang labanan sa lalong madaling panahon. Basta, ang hari ng Dharma ay pinatay, kahit na siya ay maging lumpo, o kung siya ay mamatay, hindi siya magdadalawang isip. Sa kabutihang palad, ang ganitong uri ng labanan ng purong kapangyarihan ay hindi nangangailangan ng mga kasanayan. Ang kailangan ay bilis, kawastuhan, at walang awa. Ang bawat espada ay maaaring direktang putulin ang mga shockwave na ito sa mga piraso. Boom! 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 Habang ang mga shockwave ay pinutol, ang enerhiya ay lumundag at sumabog sa paligid ni Ye Fan. Ang buhawi na nabuo sa pamamagitan ng layunin ng likidong espada, sa paligid ng kanyang katawan, ay nagbigay sa kanya ng isang tiyak na halaga ng pagbawas ng pinsala. At, ang shockwave ng mental power ang pinakanakamamatay kay Ye Fan. Sa kabutihang palad, sa estado ng triple disintegration, nakaligtas si Ye Fan sa kanyang pinahusay na pangangatawan at apoy ng dragon. Ang mga tao sa makalangit na aklat. Ano ang sitwasyong ito? Hindi ako makakita ng malinaw. Huwag magtanong. Walang makakakita ng malinaw dito. Hanggat umaatake pa rin ang Dharma King, nangangahulugan ito na hindi bumagsak ang Diyos na espada. Kung titingnan ito, ang espasyo sa labas ng Zhengzhien Pagoda ay napilipit at inalog, at hindi mabilang na mga makukulay na beam ang patuloy na inilalabas. Isang tila maliit na gininto ang pulang figure ang patuloy na lumalapit sa tuktok ng Zhengzhien Tower sa malasakunan na larangan ng digmaan ng pagkawasak na ito. Gamit ang isang espada at isang espada, hindi na lumalaban si Ye Fan laban sa Dharma King, ngunit laban sa enerhiyang nakalap mula sa buong planeta. Sa wakas, pagkatapos humawak ng daan-daang magkasunod na espada, biglang nagpapuwersa si Ye Fan sa ilalim ng kanyang mga paa. Matapos makapasa sa layo na mahigit 100 metro, binasag ng itim na higanteng espada ang isang shockwave at tumama sa energy light ball. Sa isang mapurol na dagandong, ang layer ng enerhiya sa labas ng light ball ay nanginginig ng husto. Sa liwanag. Oo.
Ang fan ay umungal sa galit at sakit, na hinihimok ang likidong layunin ng espada sa kanyang katawan, binalot ang kanyang sarili at ang itim na higanteng espada, tulad ng isang baliw na dragon, upang mapunit ang bola ng liwanag ng direkta sa mga piraso. Imposible, imposible. Si Dharma King Doom ay natakot at patuloy na umaatake kay Yefan gamit ang elemental na mahika at espiritual na kapangyarihan, sinusubukang ilayo si Yefan mula sa bola ng liwanag. Ngunit si Yefan ay parang pako, matigas ang ulo na ipinako sa bola ng liwanag, at sinaksak ang higanteng espada sa loob. Lucifer. Napasigaw sa galit ang Doomsday King, sa tingin mo matatalo mo ako. Mali ka. Ikaw lang ang mamamatay. Biglang binago ng Doomsday King ang kanyang diskarte at direktang nagsimulang gumawa ng engravings magic. Ang isang alon ng layunin ng espada ay patuloy na sinipsip sa bola ng liwanag. Bagamat ang bola ng liwanag ay nagsimulang maging hindi matatag, ang Dharma King ay pilit na kinokontrol ito at pinanatili ang enerhiya sa bingit ng hindi pagbagsak. Hindi man kita kayang patayin ngayon, unti-unti kitang kayang ubusin. Huwag kalimutan, isa akong spirit-inducing formation na nakabase sa planeta. Tawa ng tawa ang Dharma King of Doom. Namilog ang mga mata ni Yefan, at bigla niyang napagtanto na may napabayan siya. Dahil magagamit ng taong ito ang spirit-inducing array para sumipsip ng enerhiya, magagamit din niya ang spirit-inducing array para palabasin ito. Ito ay parang reservoir. Kapag naturok ang tubig, maaari rin itong maglabas ng tubig. Hanggat walang sapat na tubig na iniksyon, ang reservoir ay hindi guguho. Ang hari ng Doom ay maaaring ganap na umasa sa pagpapakawala at pagsipsip sa parehong oras upang mapanatili ang katatagan ng globo ng enerhiya. Kung tutuusin, ang tarangkahan ng mabituing kalangitan ay nangangailangan ng maraming enerhiya upang mabuksan ito. Ang triple disintegration limit sword intent ni Yefan, bagamat ang kapangyarihan ay umabot na sa rurok nito sa mundo ng Tai Chi, na lumampas sa Duotian, hindi pa rin ito sapat upang masira ang limitasyon ng Starry Sky Gate. Siya ay tao pa rin kung tutuusin, hindi isang planeta. Ang higit na ikinababahala ni Yefan ay maaaring gastusin ito ng Dharma King, ngunit hindi niya ito kayang bayaran. Habang tumatagal, hindi pa nagagawa, gaano kalaki ang pag-asa ni Yefan na siya ay parusuhan lang. Hindi alintana. Ng Yinlei o Yanglei, hanggat may malakas na enerhiya, maaaring durugan nito ang huling dayami ng Dharma King. Kung bumaba ang heavenly punishment, maaaring may pagkakataon para sa pagbabalik. Kapangyarihan. Lakas. Kailangan din niya ng karagdagang kapangyarihan. Naramdaman ni Yefan na halos hindi na niya kayang suportahan ang kanyang sarili, bigla niyang kinagat ang kanyang mga ngipin, direktang hinugot ang kanyang espada, at nahulog mula sa himpapawid. Ang kalasag ng aklat, nakita ng lahat ang eksenang ito, na nagpapakita ng isang pahiwatig ng kawalan ng pag-asa. Hindi kaya. Isang espadang Diyos, hindi kayang sirain ang portal na iyon. Lahat ay labis na ayaw. Paano ito? Xiaoshu, ito ba ang larawang pinangarap mo? Tanong ni Ling Yue na may luha sa kanyang mga mata. Bahagyang umiling si Su Qingzhou, at ang kanyang boses ay paputol-putol, lahat ngayon. Ay hindi ko naisip, at hindi ko alam. Kung ano ang susunod na mangyayari. Basta. Nang ang lahat ay nahulog sa ilalim ng kanilang mga damdamin, nang siya ay naliligaw, si Dharma King Doom ay labis na nasa sabik. Diyos ng espada. Haha. Paano ang Sword God? Natalo ka. Talo ka pa sa akin. Haha. Sa nyebe sa labas ng Jiangxian Pagoda, nakatayo doon si Yefan, humihingal, nakayuko ang kanyang ulo, nabahira ng dugo ang kanyang mga takong. Ang likidong sword intent sa kanyang katawan, na parang nagngangalit na apoy, ay unti-unting napatay, na parang unti-unting lumalabo ang pag-asa. Gusto ng mundo na tawagin akong Diyos ng Espada, ngunit hindi ko alam, paano matatawag na Diyos ng Espada. Ngunit, sigurado ako, alam ko, kung paano maging isang sword demon. Oo. Mababa at paos ang boses ng fan, sa mapanglo na puting mundong ito, na may kakaibang dilim, na nagpaparamdam sa lahat na nagsimulang manginig ang kanilang mga kaluluwa. Nang muling itinaas ng lalaki ang kanyang ulo at tumingin sa tarangkahan ng mabituing kalangitan, ang kanyang mga mata ay malamig at madilim na, parang yelo sa pinakamalalim na kalaliman, ang pinakamalalim na gabi. Kabanata 1894. 1894. Walang kapantay na layunin ng espada, Purgatoryong Espada Demon. Isang aura na nagparamdam sa lahat ng kawalan ng pag-asa, lamig, kasamaan, pagpatay, nang walang anumang bahid ng temperatura, tulad ng galit mula sa pinakamalalim na bahagi ng impyerno, upang hayaang lumubog ang bahaging ito ng mundo sa pinakamalalim na oras ng madilim. Lahat. Tumingin sa likod ni Yefan. Sa likod ng lalaki, parang may gustong kumawala. Sa isang ulirat ang dilim. Ang mga apoy, tulad ng pagsabog ng bulkan, ay bumalot sa buong katawan ni Yefan at umakyat sa kalangitan sa isang spiral na hugis. Sa di kalayuan, para itong isang itim na purgatoryong espada, na direktang tumatagos sa langit. Ang pamimilit ng Dark Sword Intent na pumutok sa mga pagsabog ay talagang durog sa pamimilit ng Doomsday King. Ang puti. Pagpatay ng layunin. Marahas na hangarin sa pagpatay. Pagpatay na layunin na lampas sa imahinasyon ng sinuman. Kung may substance, this
What the hell is this? Natigilan si Dharma King Doom, dahil sa nakakatakot na pamimilit na ito, hindi siya maglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Sa loob ng shield ng libro, sina Su Qingzhou, Sali Ye at ang iba pa, madalas man nilang kasama si Ye Fan o nakasama niya sa loob ng maraming taon, ay hindi kailanman naramdaman na si Ye Fan ay may ganoong kahindik-hindik na mamamatay tao na aura. Ang mukha ng lahat ay mapatla, at may takot sa kanyang puso. Dito, sandali, si Ye Fan ay parang isang ganap na estranghero sa lahat. Kung kaharap nila si Ye Fan sa oras na ito, makikita nila ng mas malinaw na sa mga mata ni Ye Fan, ang apoy ng Nine Netherworld ay nag-aapoy na. Nagpakawala ng mahabang puting hininga si Ye Fan. Huminga siya ng malalim, na parabang ito ay isang pambihirang hininga ng sariwang hangin, at nakaramdam ng hindi mapapantayang kasiyahan, na parabang ang diablo na nakakulong sa impyerno ay sa wakas ay pinakawalan na. Ang itim na higanting espada sa kanyang kamay ay humihingi at nanginginig, kumpara sa karaniwan, tila mas aktibo. Isang aura ng mga pagbabago, kabangisan, kalupitan, at uhaw sa dugo ang nagmula sa itim na higanting espada, perpektong pinagsama sa Dark Sword na layunin ng Purgatory Sword na demonyo, na parang naging isang catalysta, na ginagawang mas mabangis ang layunin ng espada. Ang sakit ng triple. Sa anyo ng Purgatorio. Kamalayan. Gising na gising. Isipin. Wala sa mga ito ang umiiral. Sa kanyang mga mata, mayroon lamang ang primordial instinct na lumalabas sa sukdulan. Pagkawasak. Patayin. Wasakin ang lahat ng nakikita. Ito ang Purgatory Sword Demon, ang ultimate double-edged sword na mas gugustuhin ni Ye Fan na mamatay mismo kaysa hawakan ito. Dahil alam na alam ni Ye Fan na habang lumalakas siya, ang kapangyarihan ng Purgatory Sword Demon ay magiging mas mahirap kontrolin. Kung may anumang kakayahan sa pakikipaglaban na kayang talunin ang disintegration, sa pananaw ni Ye Fan, tanging ang Purgatorium Sword Demon lang ang naiintindihan niya. Pagkawatak-watek. Maaari pa ring ituring bilang isang hamon at isang pambihirang tagumpay, ngunit nasira na ng Sword Demon ang bangka, at maging ang Jade ay nasunog na. Nang sugpuin niya ang demonyong si Sali Ye, nahihirapan na siyang manatiling gising. Dapat mong malaman na ang kanyang kasalukuyang lakas ay ibang-iba sa orihinal. Sa ilalim ng ganyan, ang tanging bagay na, sa halip, kahit na mamatay si Ye Fan, ayaw niyang gamitin muli ang layunin ng espadang ito. Kaya lang ngayon, wala na siyang choice. Kung hindi niya isusuko ang buhay niya para maging demonyo, dapat maagang matapos ang lahat. Ikaw Fan. Ang mukha niya ay puno ng pinipigilan at baluktot na punanibik, ang malamig niyang mukha ay bahagyang naglalabas ng masamang ngiti na parang demonyo, at ang kanyang katawan ay nag-aapoy sa isang itim na espada na naglalagablab. Sa makatwirang pag-iisip, kung gaano kalakas ang mga bagay, mas nakakaakit sila ng atensyon ng demonyong espada. Ang ibabaw ng yelo na natapakan ni Ye Fan ay patuloy na pumuputok at nabasag, na nag-iiwan ng nagniningas na Dark Sword Intent Demon Flame. Halatang ilang hakbang lang, pero sa bawat hakbang, parang nag-vibrate ang buong mundo, na parang tinamaan ang puso ng lahat. Naramdaman mo ba, Mr. Ye, mas nakakatakot siya kaysa sa hari? Si Jiang Xiaobai ay nanginginig at bamulong sa mahinang boses. Ito ba ay ang pagpasok sa paraan ng swordsmanship kasama ang mga panloob na demonyo? Ano ang kaharian ng kanyang layunin sa espada? Hindi kinusot ni Liu Qinghao ang kanyang mga mata, nang ahas na huwag palampasin ang marami. Ang mga tao ay hindi man lang nang ahas na huminga, sila ay labis na natatakot. Natatakot na si Ye Fan ay tumalikod at papatayin sila gamit ang isang espada. Kakaiba, pero yun ang nararamdaman nila. Napakagat ng labi si Xiao Ziner, na pagtanto na talagang natatakot siya sa likas na hilig, nanginginig, inis at naiinis ang kanyang katawan. Maabot man niya ang level ni Xiao Ru, may kukumpara ba talaga siya sa lalaking iyon? Pakiramdam niya ay papalayo ng palayo ang figure ni Ye Fan. Asawa. Tumingin si Su Qingzhou sa likod ng lalaki, ang kanyang puso ay nabaluktot na parang kutsilyo, mayroon siyang napakasamang premonition. Sa tuktok ng tower, ang enerhiya ay nakipag-ugnay na sa isang lubhang nakakatakot na sukat. Tulad ng pinto sa bituin. Ikaw, hindi mo kailangang maging mapagpanggap. Kinokontrol ko ang enerhiya ng planeta, kaya huwag matakot. Pumunta sa impyerno. Isang shockwave na mas marahas kaysa dati ang pinakawalan mula sa bola ng liwanag, lakas ng pag-iisip, apoy, kulog, at hamog na nagyelo. Hindi mabilang na mga elemento, na parang sisira sa buong kontinente ng Antarctic, ang naglabas sa maliit na figure ni Ye Fan. Dharma King Doom. Nang makita iyon, isang malaking halaga ng elemental na enerhiya ang nahulog kay Ye Fan, at siya ay nagpanik, na parabang isang mabangis na hayop ang lalamunan siya. Tumangala si Ye Fan at walang pakialam sa lahat. Hinawakan niya ang higanting espadang nagniningas na may maitim na layunin ng espada sa magkabilang braso, at ang kanyang mga kamay at paa ay natural na nagsasagawa ng pinakapangunahing, ngunit natural, na kaespada na postura. Sa pag-indayog ng higanting espada ay itinaas niya ang bigat sa abot ng kanyang makakaya. Gumawa ng isang perpektong arko at mahulog tulad ng kidlat.
Sa harap ng Zhengzhien Pagoda at ng higanteng energy shockwave, si Ye Fan ay tila isang maliit na figure tulad ng isang patak sa karagatan, at sa sandaling iwagayway niya ang kanyang layunin sa espada, tila siya ay naging isang higanti sa kalangitan. Om! Ang! Umungol ang katawan ng espada. Ang layunin ng maitim na espada ay parang tubig ng Tianhe, nagmamadaling lumabas. Ang shockwave ng sword intent na tumangay ay direktang gumulong sa mga glacier sa kalangitan, at tila ang lahat ng puting snow ay naalis sa radius na 12-dosenang milya. Ang espasyo ay nagsimulang hindi makayanin ang gayong mapanirang puwersa, at may mga palatandaan ng pagbaluktot at pagkawasak sa lahat ng dako. Sa loob ng makalangit na aklat, ang kapangyarihan ng maitim na talam ay hindi nabawasan, at maayos itong hamampas sa Zhengzhien Tower at sa tarangkahan ng mabituing kalangitan sa itaas. Parang ang kahangahangang Zhengzhien Pagoda, ang pintuan ng mabituing kalangitan na may kakilakilabot na enerhiya, sa unang pagkakataon ay lumitaw na maliit at marupok sa ilalim ng madilim na talam ng kalangitan na hindi nakikita. Hindi malinaw, narinig ng lahat ang nakakatakot na hiyawan mula sa hari ng Dharma. Tunog ng isang bagay na pumuputok. Ngunit, wala silang masyadong makita, dahil nakaharang sa paningin ng lahat ang nag-ulong nyebe, daan-daang metro ang taas. Su! Ngumuso si Qingzhou, bagamat hindi nakatutok sa kanila ang sword intent, ngunit kahit sa likuran, ang shockwave pa lang ay naging dahilan upang hindi ito mahawakan ng Heavenly Book Shield. Nabasag ang kalasag, at biglang, libu-libong toneladang kristal ng yelo at nyebe ang nagbaon sa lahat. Kabanata 1895 Kadiliman. 1895. Purgatory Island, sa loob ng laboratorio. Chu Yunmiao, Ji Wanqing, at Angela ay nakatayo sa harap ng ilang mga screen, pinapanood ang mga real-time na larawan na nakuna ng satellite. Sa gilid, hawak-hawak ni Niewuyo ang kanyang apo, kinakabahan, may lollipop ang maliit na batang babae sa kanyang bibig, ngunit wala siya sa mood na kainin ito. Kahit na hindi ko alam kung ano ang nangyari, alam din ng maliit na lalaki na mukhang seryoso ito. Ano yun? Bulalas ni Niewuyo. Nakita ko ang isang itim na linya na direktang tumawid sa Zhengzhien Tower, tulad ng isang itim na thunderbolt, ang haba nito ay kumalat ng 12-dosenang kilometro bago nawala. Kahit saan siya lumipas, ang mga anyong lupa ay malinaw na nawasak, at imposibleng isipin na ito ay ginawa ng mga tao. Kumunot ang noo ni Angel, at komplikadong bamulong, tapos na. Anong tapos na? Nanalo ba si Ye Fan? Nagmamadaling tanong ni Niewuyo. Tumingin si Angel sa kanya at sinabing hindi sigurado, kung gayon, depende ito, sa tingin mo ito ay isang panalo. Nang si Niewuyo ay nababalisa at naguguluhan, si Ji Wanqing, na nasa tabi niya, ay sumakit ang ulo, tinakpan ang kanyang ulo, at halos mahulog sa lupa. Hinawakan ni Ji Wanqing ang kanyang noo at napaupo sa sakit, siya, parang, hindi maganda. Nagmamadaling tumalikod si Chu Yunmiao at nagtanong, hindi mo na kayang magsalita sa hari. Ji Wanqing na may maputlang mukha, tumanggaw siya, napakahina niya ngayon. Napakahina. Wanqing, kamusta ka? Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Niewuyo. Umiling si Ji Wanqing, okay lang ako. Hindi ako ganap na kasama niya, bagamat makakaapekto ito sa akin, ito ay ilang espiritual na pangunawa. I can actually feel her, she's really good weak, she's so scared. This is the first time I can feel her emotions so clear, Chu. Lumibot ang mga mata ni Yunmiao, at mabilis siyang pumunta sa console para mang-alap ng ilang impormasyon. Matapos tingnan, nakahinga ng maluwag si Niewuyo at masayang ngumiti pagkaraan ng ilang beses na paghalik, anak. Anak, nagtagumpay ang iyong ama, ligtas ang lahat. Si Tuan Chuan ay nanginginig na may malalaking mata, kinagat ang candy, at malabong sinabi, babalik na ba sina nanay at tatay? Sa sandaling ito, nakakita ako ng screen na direktang kumikislap at naging itim. Kaagad pagkatapos, ilang satellite sa ibabaw ng Antarctic ang lumitaw na malabo. Si Chu Yunmiao noon. Naguguluhan sandali. Nang susuriin niya kung ano ang nangyayari, nalaman niyang may kakaibang anyo sa langit sa itaas ng Antarctica. Ano yun? Napabuntong hininga si Angel, alam ko na ang eroplanong ito ay hindi dapat magkaroon ng ganoong uri ng kapangyarihan. Bagamat may posibilidad na maparusahan, ang ganitong uri ng kapangyarihan ay makakaakit ng kaparusahan. Ang posibilidad ay halos 100% sa laboratorio, nagkaroon ng nakamamatay na katahimikan. Ang Antarctic hinterland, ang lugar ng Zhengzhien Tower. Hindi mabilang na mga itim na fragment ang nakakalat sa malawak na lugar. Ang Zhengzhien Pagoda, ilang mga guho lamang sa magkabilang panig, higit sa 80% ng pangunahing katawan, ang nawala. Sa ilalim ng makapal na nyebe, nagkaroon ng paggalaw. Umuungol. Isang malaking gintong lumilipad na dragon ang lumitaw mula sa malalim na nyebe. Gumamit si Xiao Jin ng dalawang malalaking pakpak ng karne upang iwaksi ang libu-libong toneladang nyebe, na inihayag ang daan-daang tao na kanyang pinuprotektahan. Mapanganib. Akala ko madudurog ako hanggang sa mamatay. Sa kabutihang palad, mayroong dragon na hayop na ito na pinalaki ng inyong kamahalan na Sword God.
Matapos ang natitirang bahagi ng kanilang buhay, nang ang lahat ay tumakbo palabas ng Snow Pit na tuwang-tuwa, lahat sila ay natigilan nang makita nila ang Zhengzhien Pagoda sa kanilang harapan. Ito talaga, ang kapangyarihan ng isang espada. Your Excellency Sword God, anong klaseng kaharian ito? Nasaan? Ang Dharma King ng Doomsday. May kailangan pa bang itanong? Paanong hindi mapapawi ang ganoong layunin ng espada? Naglakad si Su Qingzhou at ang iba pang mga babae sa harapan at nakita ang mga nasira, nagulat din sila, natulala at hindi nakapagsalita. Si Ye Fan ay sumiklab ng paulit-ulit, patuloy na hinahamon ang kanilang kaalaman. Ang lalaking ito ay tila laging puno ng misteryo at walang limitasyon. Matapos matigilan ng ilang segundo, ang mga mata ni Su Qingzhou ay nakatutok sa figure na nag-aapoy pa rin na may layunin ng maitim na espada at apoy ng demonyo. Sa malawak, asawa, katulad ni Su. Sabik Nasabik na sagasaan si Qingzhou, bigla siyang nakarinig ng pagsabog sa kalangitan. Boom! Gitling! Ang lahat ay biglang nagising, tumangala, at nakita na ang langit ay, nag-crack, sa isang punto. Ang malaking butas ay umaabot ng libu-libong milya, at may mga lilang, berde, pula, dilaw at asul na mga sinag ng liwanag na sumisikat dito, tulad ng hindi mabilang na malalaking hiyas, at tulad ng lahat ng uri ng mga gumugulong na makukulay na alon. Gayunpaman, ang langit, na tila kasing ganda ng isang panaginip, ay nagparamdam sa kanila ng isang mapangwasak na pamimilit. Hindi. Ito ang parusa ng langit. Ang espada ng asawang ngayon lang ay umakit ng parusa ng langit. Kung tutusin, nakita na talaga ito ni Nayen Rujiao. Nang makita niya ito ay agad siyang nag-react. Ang mga mata ng babae ay puno ng kumikinang na kulay at siya ay sumigaw, ito. Paano ito mas malakas kaysa sa huling pagkakataon? Siya ay nagkaroon. Nakita si Yang Lei sa Hanggayu Island, ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang pakiramdam, dapat ay si Yin Lei. Huwag. Gayunpaman, ang pinakadesperado niya ay ang paggalaw ni Yin Lei, na mas malaki pa kaysa sa huling pagkakataon. Obvious naman. Ang demonyong espada ng Purgatorio ay nagdulot ng mas malaking pagtanggi sa mundong ito ng Taiji. Sa ilalim ng kahanga-hanga, walang takot sa kanyang madilim na mga mata. Kahit na may touch of anticipation. Ate Jillian, ano ang mangyayari sa parusa? May mangyayari ba kay Kuya Ye Fan? Nag-aalalang tanong ni Shilanyo. Napatingin ang lahat kay Nayen Rujiao, ang babaeng may luha sa kanyang mukha, na tila biglang nagising, pinunasan ang kanyang mga luha, at sinabi sa lahat ng tao sa paligid, Tara na. Tara na. Mas malayo mas mabuti. Pumunta. Kung gayon, paano ang boss? Nag-aalalang tanong ni Beryl. Exi. Diretso siyang tinapik ni Ling Yuan sa ulo, gago ka. Ano ang maitutulong natin sa pananatili sa ganitong sitwasyon? Ang amo lang ang makakapagdesisyon ng lahat. Kung nandito tayo, maghihintay tayong mamatay. Kung sakaling kumapit ang amo. Ngayon, at patay na tayong lahat, hindi ba walang kabuluhan ang pagsisikap ng amo? Biglang nagising ang lahat. Oo, nagstay sila, it was just a disservice. Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang mga pilak ng ngipin, binigyan ng matalim na tingin ang lalaki, at malakas na sinabi, lahat, pumunta sa likod ni Xiaojin. Xiaojin. Paakyatan ang lahat. Ang sakam na ahas ay nanginginig na sa takot sa sandaling ito, napakalaking halimaw, mas mabuti kaysa tao, naiintindihan ko kung gaano kakilakilabot ang parusa sa araw na ito. May mapang-akit na kulay sa kanyang mga mata. Hayaan ang lahat na magmadali, huwag magmadali. Ang lahat ay mabilis na lumapit sa likod ni Xiaojin, at ang malaking lumilipad na dragon ay nagpakpak ng mga pakpak nito at lumipad sa hangin. Oo. Lumingon si Fan, bahagyang sumimangot, at sinulyapan siya ng isang pares ng walang pakialam na itim na mga mata, ngunit wala siyang pakialam. Sa oras na ito, ang kamalayan ng Sword Demon ay interesado lamang sa parusang ito. Sa likod ni Xiaojin, si Su Qingzhou at ang iba pa ay unti-unting lumalayo mula sa pangunahing lugar ng parusa, at unti-unting hindi na nila nakikita ang anino ni Ye Fan. Hanggang sa makalipas ang ilang minuto, isang nakakasilaw at nakasisilaw na kulog na tila bumaon sa lupa ay bumalot sa lugar kung saan matatagpuan si Ye Fan. Isang marahas na alon na puno ng purong espiritual na enerhiya ay dumaan din pagkalipas ng 100 segundo. Lahat sa himpapawid. Lahat. Kumapit ng mahigpit kay Xiaojin, ngunit marami pa ring tao ang direktang natangay ng marahas na aura storm. Xiaojin. Napasigaw sa gulat, at sunod-sunod na naghiyawan ang lahat. Imposibleng isipin kung anong uri ng nakakatakot na parang purgatorio na pagpapahirap ang pinagdadaanan ni Ye Fan, na nasa gitna ng parusa ng langit. Ang hindi nila alam ay kahit nasa laboratorio sa malayo sa Purgatory Island, lahat ng satellite images na sinusubaybayan ng South Pole, sa sandaling ito, ay pawang madilim. Kabanata 1876 na panaginip. Noong 1896, naramdaman ni Ye Fan na mayroon siyang napakahabang panaginip. Sa panaginip, ang kanyang mga mata ay ganap na puti, ang kanyang katawan ay tila nasa tubig, napapaligiran ng kung ano, puno nito, at may pakiramdam ng kawalan ng timbang. Siya ay
Paghinga-paghinga, walang bigat, walang temperatura, walang haplos, na parang wala sa iyo. Nasaan ako? Patay na ako. Buhay pa ba? Oo. Maulap ang iniisip ni Fan. Hindi niya namamalayan na tumingin sa kanyang katawan. Sa ulirat, nakita niyang wala na ang kanyang damit. Sa muling pagtingin sa kanyang kamay, wala na ang storage ring. Wala na ang storage ring, ngunit ang Sword God's Ring ay nasa kamay pa rin niya, isang maliit na jade pendant ng Ouroboros, isang hindi kilalang pinanggalingan. Sinundan ito ng malaking sungay ng hayop, sa harap ni Ye Fan, na para bang unti-unting lumutang ito. Naramdaman ni Ye Fan na ang kanyang ulo ay lalong inaantok, na para bang siya ay matutulog na, ngunit sa katutubo, naramdaman niyang hindi niya kayang mawala ang 2 piraso sa kanyang harapan. Mga bagay. Ang mga bagay sa storage ring ay wala na, maliban sa Sword God Ring at itong 2 bagay, bakit hindi pa sila nawala? Oo. Hindi alam ni Fan, at wala siyang lakas ng utak para isipin ang mga tanong na ito, dahil pagod na pagod siya. Sa huling sandali ng pagpikit niya, ang 2 kamay ni Ye Fan ay yamakap sa jade pendant at ang sungay ng hayop sa kanyang mga braso. Malamig, nagyayelong. Tubig. Biglang iminulat ni Ye Fan ang kanyang mga mata, at nagulat siya nang makitang nasa malalim siyang tubig na hindi niya alam kung saan. Siya ay hubad, may hawak na sungay ng hayop at isang jade pendant sa kanyang kamay, at pagkatapos ay tinatakpan ang kanyang katawan dam. Ano ang sitwasyon? Hindi ba ikaw mismo ang gumamit ng Purgatory Sword na demonyo? Napakalakas kaya nito na nabasag ang South Pole at nahulog sa dagat. Nakakalungkot na si Ye Fan ay walang memorya ng Purgatory Sword Demon. Ni hindi niya alam kung napatay niya ang Dharma King of the Doomsday o napigilan ang katapusan ng mundo. Ang alam niya ngayon ay mayroon siyang, wala hindi. Hindi ka panipaniwala, kamanghamanghang. Dapat mong malaman na sa huling beses na ginamit niya ang Infernal Sword Demon, naging sayang si Ye Fan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang walang matanda o may kapansanan, ngunit ang katawan ay parang nakatanggap ng espesyal na pagkain. Masarap ang pakiramdam ng buong katawan, at ang bawat selula ay may pakiramdam na muling isilang. Sa dantian. Ang purgatorio ba ito? Ang kredito ni Yang Shenji? Hindi. Hindi minamaliit ni Ye Fan si Yang Shenji, ngunit sa totoo lang, ang fairy grass na ito ay talagang hindi sapat para sa kanyang Purgatory Sword Demon. Meron dapat. Tila pagkatapos ng ilang paghinga, nakaramdam siya ng antok at napaka-komportable. Habang nagtataka si Ye Fan, sa madilim na tubig sa unahan, lumitaw ang isang pares ng mga mata na kasing laki ng tansong kampana at kumikislap na orange na ilaw. Isang napakalaking halimaw ng isda na may asul-itim na katawan, matitigas na kaliskis na natatakpan ng mga bukol, barbs ng matanda, at matatalas ng ngipin ang lumitaw sa harap ni Ye Fan. Gugugo, ye. Nagluwa ang Fan ng isang bungkos ng mga bula, nanlaki ang kanyang mga mata, at isa lang ang tanong sa kanyang puso, bagong species ba ang isda na ito sa Antarctica? Nang makitang lalamunan ng malaking halimaw ng isda si Ye Fan sa isang kagat, walang pakialam si Ye Fan, diretso siyang nagpatawag ng lumilipad na espada at nilaslas ito sa tubig. Boom! Gitling! Isang magulong puyo ng tubig ang gamulong sa ilalim ng tubig, ang liwanag ng espada ay kumikislap, at ang matigas na kabibi ng halimaw ng isda ay naputol, direktang nahati, at tumawid sa magkabilang panig ng Ye Fan. Dahon. May baho ng dugo ng isda sa harap ng mga mata ni Fan, umiling siya, at pagkatapos na alisin ang espada, ibinaba niya ang kanyang mga paa at nagsimulang lumangoy sa itaas ng agos. Ang tubig ay medyo malalim, at si Ye Fan ay lumangoy ng 50 o 60 metro bago siya lumutang. Sa lalong madaling panahon. Nang makarating siya sa tubig, tumingin siya sa paligid, natulala si Ye Fan. Sa sandaling ito, siya ay nasa isang mabagal na ilog. Sa magkabilang gilid ng strait, may mga kakaiba at eleganteng pavilion, maluluwag na batong kalsada, at mataong pulutong ng mga kotse at kabayo. Nakakagulat. Si Ye Fan ay ang pananamit ng mga taong ito ay katulad ng sinaunang mundo ng mga engkanto, ngunit ang mga estilo ay mas magkakaibang. At ilan sa ang mga karwahe at kabayong ito ay pinatatakbo ng ilang kakaibang hayop, at ang ilan ay tila nakakagalaw sa pamamagitan lamang ng paggamit ng mga sinaunang bato bilang kapangyarihan. Ang mataong kalye, ang mga ilaw ay madilim, at may mga magsasaka na may mga kultibasyon sa lahat ng dako sa karamihan. Sa hangin, hindi ito. Siya ay nakaligtas sa parusa ng mag-isa. Pumasok sa eroplano ng Teso. Tulala si Ye Fan na lumulutang sa tubig, at wala man lang siyang oras para pakialaman. May mga taong dumadaan at mga tao sa pavilion na nakatingin at tinuro at pinagtatawanan siya. Little Marky. Little Marky. Ouch! Nahanap na kita. Tatakutin mo hanggang kamatayan ang matandang alipin. Isang tinig ang pumutol sa nalilitong pag-iisip ni Ye Fan, at nakita ko ang isang lalaking nakasuot ng kulay abong tela na may malaking bilog na mukha na ilong, isang matandang lalaki na nasa edad 60s o 70s, na may 3 o 2 katulong na nakasuot ng parehong paraan, nagmamadaling pumunta sa ilog. Malakas na utos ng matanda, pumunta ka dali. Pumunta ka ng mabilis at dalhin ang maliit na prinsipe sa pampang. Ang ilang mga katulong ay hindi nang ahas na mag-antala, at mabilis na tumalon sa tubig at lumangoy patungo kay Ye Fan. Oo, natigilan si Fan.
Ang wikang ito ay katulad ng sinaunang daigdig ng engkanto. Ngunit ang tanong ay, ano ang impyerno? Little Lord, siya ba yun? Paano siya naging prinsipe? Tingnan mo. Ang mga lalaking ito ay napakabagal din sa paglangoy. Hawak-hawak niya ang mga sungay sa kanyang mga bisig, na naging dahilan upang malayang lumangoy. Gayunpaman, hindi pinansin ni Yefan ang isang problema. Siya ngayon ay hubad, lumalangoy pabalik, tiyan pataas, pababa, at pataas. Dengzi. Nakakahiya. Ilang mga babae sa tabi ng ilog, si Huarong namumutla, ay paulit-ulit na bumulalas. Immoral talaga. Nakakasira sa mukha ng mansyon ni Zhenbei Hao. Maraming matatanda ang labis na hinamak sa kalagitnaan ng paglangoy, Napag-alaman din ni Fan na parang masyadong daring siya, pero hindi niya kilala ang mga lalaking ito, at saka, wala talaga siyang damit, hindi ba siya pumunta sa pampang ng hubot-hubad. Walang pakialam si Fan na ituro, gusto lang niyang malaman kung ano ang nangyayari sa lalong madaling panahon, dapat aminin ng matandang ito ang kanyang pagkakamali, tama ba? Sa ilalim ng gulat na mga mata ng matanda, mabilis na narating ni Fan ang pampang at umakyat sa pampang. Ang eksenang ito ay muling ikinagulat ng maraming mga nakikinig, at may mga pasaway at pangungutya. Oh, munting Marky, kailan ka naging napakagaling sa tubig? Ngunit hindi mo ito maipapakita ng ganito. Bukas ay puno ng mga bagyo, at ito ay hindi maganda. Para ikalat ito, sisihin ka na naman ng master. Bilasan mo, isuot mo yung coat mo. Mabilis na tinanggal ng matanda ang kulay abong tela at isinuot ito kay Fan. Sumimangot si Fan, itinuro ang kanyang mukha, at nagtanong, matanda, kitang-kita mo, kilala ba natin ang isa't isa? Kumurap ang matandang lalaki. Nagtaka siya noong una, pagkatapos ay nagpakita ng takot na tingin, at niyakap ng mahigpit si Fan. Umiiyak, munting Marky. Hindi mo dapat takutin ang matandang alipin. Bakit hindi mo man lang kilala ang matandang alipin? Kabanata 1877 ang pinakamatandang prinsesa. Noong 1897. Nalilito si Fan, dapat ba niyang kilalanin ang matandang ito? Sino ang tinatakot kanino? Hindi. Matanda, bitawan mo muna yan at pag-usapan mong mabuti. Sino ka? Hindi komportable si Fan nang marinig niya ang sigaw. Talagang nagmamalasakit sa kanya ang matanda, ngunit baka nagkamali siya. Ang matanda. Dragon Jade Talisman. Tumingin si Fan sa jade pendant ng Ouroboros at kumunat ang noo, what the hell is this thing? Nang iwan ni Yewuya ang bagay na ito, hindi ito mapag-aralan ni Fan. Sa labas ng pinagmulan nito, materyal. Ngayon, tila sa wakas ay nalaman ko na ang tunay na pangalan ng bagay na ito, ngunit mas lalo itong nakaramdam ng kakaiba kay Fan. Little Marky, nakalimutan mo talaga. Ito ay isang token para lamang sa mga inapo ng Shenlong clan. Isa kang status symbol. Malungkot na sabi ng matanda. Natigilan si Fan, Shenlong clan. Oo. Ikaw ang pamilya Ye ng Shenlong clan, ang young master ng Zhenbei Hufu, Fan. Ito. Pinanood ka ng matandang alipin na lumaki, Ye Shui, hindi ka bata. Tinawag mo ba akong Shuibo? Nakalimutan mo na ba talaga? Naluluha si Ye Shui. Fan. Ako. Itinuro ni Fan ang kanyang sarili. Oo. Pero, hindi ako Fan. Hindi. Ako. Fan ako. Pero hindi ako ito Fan, ako. Bamulong si Fan, sinusubukang magpaliwanag, ngunit hindi alam kung saan magsisimula. Divine Dragon Jade Talisman, Divine Dragon Clan, Ye Family, Zhenbei Hufu, Young Lord, Fan. Lahat ng ito ay parang walang kinalaman sa kanya, pero parang may kinalaman din sa kanya. Walang ibang pakialam si Fan, kaya sumugod siya sa ilog at kumuha ng litrato sa ilog. Ito, parang siya na talaga. Walang pagbabago. Huwag mong pag-usapan ang mukha, at least ang katawan ng pinakamalinaw, siya ang pinakapamilyar sa pervert na katawan na pinapagalitan ng nakakalokang sayaw. Ano? Higit pa, hindi magsisinungaling ang Sword Intent Jindan. Dito. Paraan, si Fan, ang munting Marky ng Zhenbei sa grupong ito ng mga tao, ay hindi nakilala ang maling tao. Parang ganito lang. Yung mga tao sa gilid. Direktang lumuhad si Ye Shui sa lupa, ibinaba ang kanyang ulo, at malungkot na sinabi, masama ang lahat para sa matandang alipin, at hindi ko inalagaan ng gusto ang munting Marky. Alam kong ayaw ng munting Marky na pakasalan ang panganay na prinsesa. Kaya naman ang sakuna na ito ay sanhi. Ang matandang alipin ay walang mukha upang makita ang dakilang Panginoon at ginang. Ubu. May sasabihin sana si Fan, ngunit nang marinig niya ito, diretso siyang nabulunan at tumalikod at nagtanong, ano? Pakasalan ang panganay na prinsesa. Tumango si Ye Shui. Oo, naaalala mo ba ang maliit na Marky? Oo. Bulong ni Fan sa kanyang puso. Bagaman ang titulo ng panganay na prinsesa ay may iba't ibang kahulugan sa iba't ibang mga dinastiya, ito ay higit pa o hindi direktang anak na babae ng emperador. Ang panganay na anak na babae, o ang anak na babae na lubos na pinahahalagahan, tanging may titulo. Hindi niya maiwasang magtaka, tumalon ako sa ilog dahil ayaw kong pakasalan ang panganay na prinsesa.
Makatuwiran na kung siya man ang Ye Fan na ito o hindi, hindi ba siya dapat na maging masaya na pakasalan ang isang marangal na panganay na prinsesa? Oo. Naghinagpi si Shui, pagkatapos ibigay sa iyo ng iyong kamahalan ang kasal ng panganay na prinsesa na si Su Qingzhou sa iyo, ang batang Marquis, ikaw ay nanlulumo ng higit sa isang buwan. Biglaan. Parang kidlat, tumama ito sa isip ni Ye Fan. Ano? Mabilis na humakbang si Ye Fan at hinawakan si Ye Shui, sabihin mo ulit. Ano ang pangalan ng panganay na prinsesa? Nagulat si Ye Shui, nalaman niyang tila mas malakas ang lakas ni Ye Fan. Kung titingnang mabuti, tila mas malakas ang figure ni Xiao Haoye. Siyempre, hindi pa niya nakitang nakahubad si Ye Fan, at natural na wala siyang nakikitang pagbabago. Pagdinig. Ang tanong ni Ye Fan, nag-aalangan na sinabi ni Ye Shui, ang panganay na prinsesa. Natural, ito ay ang kamahalan Su Qingzhou. Ito, Dasheng Dynasty ay kilala ng lahat ng kababaihan at mga bata. Pagkatapos ni Ye, sigurado si Fan na tama ang narinig niya, nagulat siya sa una, at pagkatapos ay nagulat. Hindi kaya. Dumating din si Su Qingzhou sa mundong ito. O pareho lang ang pangalan. Ano man ang mangyari, naramdaman ni Ye Fan na kailangan niyang makita ang panganay na prinsesa na ito. Bagaman ang lahat ng nasa harap niya ay hindi pamilyar, ngunit sa kabutihang palad, ang wika ay maaaring makipag-usap, at ang mga taong ito ay nag-iisip na sila ay may amnesia, na kung saan ay maginhawa para sa kanya na magtanong ng ilang mga bagay. Ah, Mr. Shui, tama ba? Baka mataranta ako saglit. Kung hindi, maaari mong sabihin sa akin ang ilang mga bagay. Kung marami kang sasabihin sa akin, baka maalala ko iyon. Sabi ni Ye Fan. Narinig ito ni Bo, nagising siyang parang panaginip, tama si Little Marquis. Narinig ko nga sa ilang imperial physicians na ang ilang amnesia ay pansamantala, kaya bumalik muna tayo sa mansyon ni Marquis, at sasabihin ng matandang alipin kay Little Marquis ng dahan-dahan. Ikanaway ni Ye Fan ang kanyang kamay, si Shui Bo ang nanguna, hindi ko alam kung paano pupunta. Saglit na nag-alala si Shui Bo, ngunit nagmamadali siyang bumalik sa mansyon kasama ang isang grupo ng mga tao, na napapalibutan ni Ye Fan. Kasama ang, sino pa ba ito? Ito pala ang sayang sa mansyon ni Zhenbei Hao. Ang kahihiyan ng pamilyang Shenlong. Nakakalungkot na ang background na ito ay hindi katumbas ng halaga para sa Zhenbei Hao. Sayang ang kanyang Zhenbei Hao mansion na bantayan ng hilagang hangganan ng higit sa 1,000 taon, at siya ang pinuno ng Shenlong clan. Isang playboy na nostalgic sa mga bulaklak at walang ginagawa. Kahit na ang panganay na prinsesa ay isang panandaliang nakakaawa na tao, siya ay napakaganda na hindi katumbas ng halaga na pakasalan ang gayong sayang. Siya, hinaan mo ang boses mo, huwag mong pag-usapan ang royal family, this marriage is in the end. Happy event ba o libing, hindi mo ba masasabi? Ang mga salita, nahulog sa tenga ni Ye Fan, na lalong naghinala kay Ye Fan. Siya, ay isang playboy, basura, wala siyang pakialam sa mga ganitong bagay, wala naman itong kinalaman sa kanya. Sa kabilang banda, ang pinakamatandang prinsesa na si Su Qingzhou, paano siya magiging isang panandaliang multo? Bago ko pa nalaman. Ang mga bantay na nagbabantay sa pinto ay pawang condensed chi cultivation, katulad ni Ye Shui. Sa daan, natuklasan ni Ye Fan na ang kakaibang mundong ito ay puno ng espiritual na enerhiya, ngunit walang malalakas na tao sa lahat ng dako. Bagamat maraming mga cultivator, karamihan sa kanila ay nagpapalapot lamang ng chi, nagtatayo ng mga pundasyon, at paminsan-minsan ay nakakaharap ng ilang mga core. Siyempre, hindi ibinubukod na ang ilang mga tao ay nagtatago ng kanilang mga base ng paglilinang, pagkatapos ng lahat, mayroong maraming mga paraan. Sa lalong madaling panahon. Pagpasok ko sa pinto, narinig ko ang isang meslan at kaaya-ayang boses, na may malasot lang sigaw, na nagmumula sa gilid. Kuya, kamusta ka na? Isang batang babae na may magaan na figure at mukhang fairy ang tumakbo palabas na may pag-aalala sa isang mahabang damit na may mga pulang guhit sa isang puting background. Nang makita ang babaeng ito, pumikit ng gusto si Fan na parang nasa panaginip, ngunit nakatulala pa rin siya, late. Wan Qing. Kabanata 1878 Cloud. 1898. Bago pa siya makapag-react, niyakap na ng dalaga si Ye Fan at inilagay ang ulo sa dibdib ni Ye Fan. Kuya, huwag mong takutin si Qinger, kahit na ayaw mong pakasalan ang panganay na prinsesa, hindi mo kailangang maghanap ng mga pagkukulang. Nakatingin ka lang kay Qinger. Para sa kapakanan nito, huwag kang umalis, kung hindi, sa bahay na ito, si Qinger ay walang makakausap. Qinger. Sumimangot si Ye Fan, nakasimangot, ikaw talaga si Wan Qing. Ang itinaas ng batang babae ang kanyang ulo, na may nakamamanghang mukha na eksaktong kapareho ni Ji Wan Qing sa alaala ni Ye Fan, ang pinagkaiba lang ay mas mukhang wala pa siyang gulang at hindi pa ganap na malaki. Kuya, ano bang nangyayari sa'yo? Siyempre ako si Wan Qing, ang kapatid mong si Ye Wan Qing. Masayang sinabi ni Ye Shui sa tabi niya, Little Marquis. Naaalala mo ba si Miss Wan Qing? Siyempre. Tumango si Ye Fan, pagkatapos ay mabilis na umiling, hindi. Paano na Ye Wan Qing? Hindi ba Ji Wan Qing? Ye Wan Qing pouted coquettishly, brother, saan galing si Ji Wan Qing?
Hindi ka ba nakakakilala ulit ng babaeng taga Kayanfang? Paano mo malito ang mga pangalan ng mga babaeng paputok sa pangalan ng iyong kapatid? Humph. Oo. Hindi na kay Mix si Fan, parang hindi talaga si Ji Wanqing. Miss San, huwag mong sisihin ang maliit na si Marky, ang maliit na si Marky ay matagal na sa tubig, baka may na-stimulate siya, kahit ang matandang alipin ay hindi alam iyon, mabilis na paliwanag ni Ye Shui. Nang marinig ito ni Ye Wanqing, nagpakita ang kanyang mga mata ng nag-aalalang tingin, kung gayon. Ano ang dapat kong gawin? Kuya, hindi mo na talaga ako kilala. Haha. Wanqing, ngayon kilala niyo na ang isa't isa. Kinailangan mo nang harapin ito ni Ye Fan, Shuibo, Wanqing, pumasok ka at magkwento ka sa akin, baka maalala ko ang lahat. Paulit-ulit na tumango ang dalawa, niyakap si Ye Fan sa loob ng silid, at pumunta sa sarili niyang silid. Habang nasa daan, nalaman ni Ye Fan na ang mansyon ay pinalamutian ng mga ilaw ng maligaya at mga kaayusan ng maligaya, na halatang naghahanda para sa isang malaking masayang kaganapan. Pagkatapos maghintay na mapalitan ang mga damit, sinabi ni Ye Shui, "Munting Marky, pumunta ka muna sa bathtub at maligo ng mainit." Ang mainit na tubig ay iniligpit na ng mga tagapaglingkod. Ang matandang alipin ay isang tawag sa telepono kay Ginang. Hayaan siyang at ang master na makatiyak sa hangganan, pagkatapos mong hugasan ito, pag-usapan natin ang iba pang mga bagay. Inisip ni Ye Fan na mali ang narinig niya, at tumalikod na may pagtatanong, "Sabi mo, gusto mong tumawag?" "Oo." Kumurap si Shui at tumango, "Oo, ano ang gusto mong sabihin kay Mrs. Xiaohao? Gusto mo bang sabihin ito ng sabay?" "Hindi. Ito. May telepono ba?" "Siya nga pala, sinabi mo lang bang may bathtub?" Nagtatakang tanong ni Ye Fan. Muling tumango si Ye Shui, "Oo. Anong problema? Bakit may tawag?" Hindi napigil ang magtanong ni Ye Fan. Nagkatinginan sina Ye Shui at Ye Wanqing, pagkatapos ay ngumiti at nagtanong, "Little Marky." Ang matandang alipin na ito ay hindi nakakaintindi, bakit wala siyang telepono? "Kuya, tanga ka ba talaga? Wala kang ang phone. Remember, ikaw. Ibinagsak ang iyong mobile phone sa ilog at inanod ito. Dadalhin kita bukas sa communications hall para bumili ng bago." Sabi ni Ye Wanqing, at naglabas ng kristal na may puting kulay na dala niya. Gawa talaga ito sa hongwang na bato. At may nakalagay na screen na may marka ng oras, pattern, at iba pa. Ito ay talagang katulad ng isang mobile phone. "Oy, ito ang telepono, kuya, naalala mo ba?" "Oo." Nagmamadaling tumingin si Fan at hinaplos ang kanyang noo, medyo nahihilo. "Bueno, ang mundong ito ay tila hindi ganap na sinaunang, hindi banggitin na may mga tao sa kalsada. Ang kotseng sinimula ni Honghuang Stone ay talagang mayroong mobile phone na gawa sa mga kristal ng Honghuang Stone at maging isang mobile business hall. Sa totoo lang, kung iisipin mong mabuti, walang nagtakda na walang mga mobile phone sa mundo ng mga magsasaka. Ang komunikasyon ay isang bagay na pinagbubuti ng tao mula pa noong unang panahon. Parang normal lang, mula sa pagdadala ng oral messages, hanggang text messages, hanggang sa hitsura ng mga telepono. Tulala, muling pumasok si Ye Fan sa banyo. Ang Honghuang Stone Crystal Lamp ay nagradiated ng malambot na liwanag, malinis at maayos, medyo parang 5-star hotel. Napansin ni Ye Fan na sa mundong ito, ang mga prehistoric na bato ay tila napakakaraniwan, na dapat ay ang dahilan ng kasaganaan ng espiritual na enerhiya. Maraming mga prehistoric na bato, at ang mga gamit nito ay malawak din, at ang mga produktong prehistoric na bato ay makikita sa lahat ng dako. Tulad ng ganitong uri ng lampara, nararamdaman na ang espiritual na enerhiya sa loob ay natupok ng napakabagal. Tinatayang magiging kapaki-pakinabang ito sa loob ng 10 taon at kalahati, at hindi na ito kailangang palitan. Tinitingnan ng mainit na tubig na lumalabas mula sa gripo sa bathtub, pati na rin ang ilang espiritual na material na bath salt na mukhang napakasustansya, na pabuntong hininga si Ye Fan ng may damdamin. "Halika, dahil nandito na ang lahat, tingnan muna natin ang sitwasyon." Kahit na ano, ang kasalukuyang sitwasyon ay palaging mas mahusay kaysa sa kung ano ang orihinal na inaasahan niya. Kung tutuusin, noong pinili niyang gamitin ang Infernal Sword Demon, pinaghandaan niya ang pinakamasama. Pagkatapos maligo ng mainit, tumayo si Ye Fan, nagtataka kung bakit hindi niya pinunasan ng tuwalya ang kanyang katawan. Nakatingin sa kaliwa't kanan Ye. Hinawakan ito ng Fan gamit ang kanyang kamay, at biglang nalaman na ang slate ay nagpapataas ng mainit na init, at pagkatapos ay ang singaw ng tubig sa katawan ni Ye Fan ay mabilis na hinigop. Makalipas ang mahigit 10 segundo, pinindot itong muli ni Ye Fan para patayin ang device, at ang kanyang katawan ay tuyong-tuyo na. "Pupunta ako." Natigilan si Ye Fan. Ang lugar na ito ay mukhang kakaiba, ngunit mayroong ilang mga high-tech na bagay sa lahat ng dako. Nagsuot siya ng isang suit ng pantalon, ang material ay tila isang uri ng hibla ng halaman, hindi kasing komplikado ng naisip ng mga sinaunang costume, ngunit tulad ng mga pijama. Noon lang naalala ni Ye Fan na sa kanyang pagpunta, napakaraming tao ang kanyang nakilala, at tila iba-iba ang kanilang mga hairstyle at outfit. Ang ilan, kamukha ng mga sinaunang tao, ang ilan ay may mixing buhok na katulad niya,
at kung tama ang pagkakaalala ko, nakakita pa ako ng mga tao na nakasuot ng damit tulad ng suit at pantalon. Yeah! Lumabas si Fan at wala ng oras para tingnan ng malapitan. Ngayon ay nalaman niya na may ilang mga leather sofa sa kanyang silid, at ang mga leather na materyales ay medyo espesyal din, hindi balat ng baka. Oo. Nilalaro ni Wanqing ang kanyang telepono sa sofa, habang si Ye Shui ay nakatayo sa tabi niya. Little Marky, handa ka na ba? May naaalala ka ba? Sabi ni Ye Shui na may pag-aalala at pag-aalala. Shui Bo, sa tingin ko kapag nawala ang alaala ng kapatid ko, hindi ito gagaling pansamantala. Nag-check ako sa internet ngayon, at maraming sikat na doktor ang nagsabi na ang ganitong uri ng stimulated amnesia ay may mataas na posibilidad na maibalik ang memorya, ngunit ito ay magtatagal. Hayaan. Sabihin muna sa panganay na kapatid ang isang bagay na mahalaga, at humanap ng paraan para mabuhay ang panganay na kapatid sa kasalang ito, sabi ni Ye Wanqing. Hindi na nagulat si Ye Fan sa pagkakataong ito, ngumiti at sinabing, sa internet. Maghanap, tama ba? Oo kuya, parang unti-unti nang bumabawi ang alaala mo. Masayang ngumiti si Ye Wanqing. Umupo si Ye Fan sa tabi ng babae at nagtanong, ano ang pangalan ng tool sa paghahanap na ito? Kapatid na Google o Baidu? Tool. Oh, kapatid, nagtatanong ka ba tungkol sa website na ito? Ito ay tinatawag na cloud, dahil ang telepono at ang internet ay lahat ito ay pinagsama-samang inorganisa ng Union Group at ng maharlikang pamilya, sabi ni Ye Wanqing. Natigilan si Ye Fan, Union Group. Ang kanyang. Tumitibok ang puso, napalunok siya, at nag-aalinlangan na nagtanong, kung gayon. Ang boss ng Union Group ang kanilang pinuno. Ay, siya ang chairman. Anong amo, pinuno, kuya, nandito ka. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Ang chairman nila, syempre, ay si Chu Yunyao, Chu Guoshi. Si Chu Yunyao talaga. Biglang tumayo si Ye Fan mula sa sofa. Ikinagulat nito sina Ye Wanqing at Ye Shui, ngunit hindi nagtagal, masayang ngumiti muli si Ye Wanqing, kuya, marami ka bang naaalala muli? Kabanata 1879 ang pinili. Noong 1899, si Ye. Sumimangot si Fan at nag-isip sandali, at biglang may napagtanto, at kinuha ang kristal na mobile phone mula sa kamay ni Ye Wanqing. Ito. Ang mobile phone ay hindi mahirap gamitin, maliban na ang screen ay isang prehistoric na bato, at ang text at input na paraan ay ang teksto dito, at lahat ng iba ay magkatulad. Pagkatapos ng kaunting paggalugad, nagsimulang gamitin ni Ye Fan ang paghahanap sa ulap upang mahanap ang impormasyong kailangan niya. Oo. Sina Wanqing at Ye Shui ay nagkita na may kagalakan. Kuya, hindi mo pa nakakalimutan kung paano gamitin ang iyong mobile phone, ayan, ano ang gusto mong malaman, tingnan mo na lang, kung magbabasa ka pa, baka maibalik ang iyong memorya, sabi ni Ye Wanqing. Ikanaway ni Ye Fan ang kanyang kamay, naiintindihan mo, maaari mo munang ipahiram sa akin ang iyong telepono. Munting Marky, ang matandang alipin na iyon ay may dalawang katulong na nagbabantay sa pinto, at kami ni Miss Wanqing ay lalabas muna, magalang na sabi ni Ye Shui. Tumango si Ye Fan at wala ng oras na magsabi pa. Hinahanap na niya ang impormasyon ni Chu Yunyao. Kailan? Lumabas sa screen ang encyclopedia ni Chu Yunyao, nakita agad ni Ye Fan ang larawan ng babae. Dito. Larawan, isang magandang babae na nakasuot ng puting lab coat na walang pakialam sa mukha ay si Chu Yunyao. Si Chu Yunyao, ang namumuno, na pumasok sa kabisera ng imperial pagkatapos ng 3,550 taong kampanya, ay lubos na pinahahalagahan ni Emperor Ming dahil sa agham, at ang kanyang iba't ibang teknolohiyang pang-agham ay nagbago sa pangkalahatang hitsura ng dinastiyang Dasheng at lumikha ng isang bagong panahon. Ren Dasheng Dynasty Kingdom Teacher, founder ng Dasheng Academy of Science and Technology, chairman ng Union Group, inimbitahan ng lecturer ng Shenghuang Academy, at iba pa. Nakita ito ni Ye Fan, at tumalon ang kanyang ulo. Ascender. Pumalakpak si Chu Yunyao. Sa ganitong paraan. Ang mundong ito ay malamang na ang eroplano ng Tesu. Oo. Nagmamadaling nagsimulang magtanong si Fan tungkol sa mundong ito, ang impormasyon tungkol sa Great Expedition Dynasty, at nang matapos niya ang investigasyon, nabigla siya at muling nagmuni-muni. Ang mundong ito ay tinatawag na prehistoric world, at ang tiyak na dahilan ng pangalan nito ay hindi malinaw. Ngunit, karamihan sa mga tao ay nag-iisip na ito ay dahil ang pangunahing mapagkukunan ng enerhiya ng mundong ito, ang mapagkukunan ng paglilinang, ay ang hindi mabilang na sinaunang panahong bato. Mayroong 3 mga kontinente na natuklasan sa ngayon. Bilang karagdagan sa pangunahing prehistoric continent, mayroon ding lubhang mapanganib na Sodom continent at ang kontinente kung saan matatagpuan ang Demon God Kingdom. Pinag-uusapan pa lang ang Great Desolate Continent, ang lugar nito ay nakakatakot na, at marami pa ring mga lugar na hindi pa na-explore. Bilang karagdagan sa Dasheng Dynasty, ang mga na-explore at kontrolado ng mga tao, mayroon ding hilagang ilang at ang sinaunang Muyuan. Sa Timog Kanluran, mayroong 36 na kuweba ng langit at paraiso, at sa Kanluran, naroon ang malawak na teritoryong kontrolado ng Imperyong Odin at ng hukuman ng Diyos. Sa gitna ng kontinente, may isang lupain na walang nangangahas na madaling matapakan. May City of Innocence daw na makapasok lang.
Maliban sa 3 kontinente na natuklasan, ang lahat ng direksyon ay walang hangganang tubig dagat. Ang ilan sa mga malapit na dagat na naging. Karamihan sa kanila ay hindi pa nakakagalugad, at hindi nila nakikita ang lugar ng dagat sa kabilang panig. Dahil ang aura sa tubig dagat ay nagpapakulay sa tubig, tinawag itong Liu Li Hai, tinatawag ding Ancient Sea. Sinasabi na ang hindi mabilang na mga powerhouse ay hindi nababalik upang tuklasin ang gilid ng glazed glass sea, at ang iba't ibang mga panganib doon ay sapat na upang lumunin ang pinakamalakas na practitioner. At ang langit sa itaas ng sinaunang panahong mundo, kapag mas mataas ka, mas malakas na makakatagpo ka ng aura ng kaguluhan. Kung ang iyong paglilinang ay hindi sapat, ang iyong kaluluwa ay kalat-kalat. Ang mundong ito, walang nakakaalam, ano ang kabuuang anyo ng mundong ito, patag ba? O isang globo, walang nakakaalam, dahil walang hangganan. Ang lupain kung saan matatagpuan ang Yefan, ang Great Expedition Dynasty, ay talagang dumaan sa maraming panahon. Walang pakialam sa mga sinaunang tao, mahigit 10,000 taon na ang nakalilipas, daan-daang angkan, iba't ibang sekta, at practitioner dito ay hinati sa mga grupo. Sa gayon, panahon, ito ay tinawag na 100 Races for Hegemony. Hanggang sa lumitaw si Emperor Xuanyuan, pinag-isa niya ang mga angkan ng mundo at ginawang royal family ang Shenlong clan noong panahong iyon. Simula noon, ang Xuanyuan Dynasty ay tumagal ng 9,999 na taon. Ito lang. Mga 1,000 taon pagkatapos ng Xuanyuan, bumalik si Emperor Xuanyuan sa imperial na lungsod, natapos ang banal na Dao, naranasan niya ang parusa ng Chaos God, winasak ang kawalan, at umakyat muli. Since pagkatapos, 9,000 taon na ang lumipas, dahil ang Shenlong clan at iba pang mga clan ay nabubuhay ng maginhawa sa mahabang panahon, at iba't ibang problema ang unti-unting lumitaw. Sa mga heavenly chosen, mayroong iba't ibang tyrant, sinasamantala ang sitwasyon para umangat at makuha ang puso ng mga tao. Sa 9,999 na taon ng Xuanyuan. Simula noon, ang Great Expedition Dynasty ay naitatag, at ang kapangyarihan ng Chosen One ay nanagdin sa clan. Since pagkatapos, nagsimulang supulan ng mga pinili ang angkan, at pinatay pa ang maraming rebeldeng angkan. Gayunpaman, kung isa sa alang-alang na ang angkan ay malalim na nagugat at may malaking populasyon, imposible para sa pinili na patayin silang lahat. Higit pa. Ang mahalaga, ang mga hilagang barbaro ay palaging tumitingin sa kanila, at ang pinili lamang ay maaaring hindi nangangahulugang makakahawak sa dakilang dinastiya ng ekspedisyon na ito. Sa wakas, noong ika-1,900 na taon ng dakilang pananakop, ang pinili at ang angkan ay umabot sa isang tiyak na lihim na pagkakaunawaan at pumasok sa isang panahon ng katatagan. Ang angkan ay nagsilbi para sa Dasheng Dynasty, ngunit ang Dasheng Dynasty ay nagbigay din sa angkan ng pantay na kapangyarihan, nag-canonize ng daan-daang mga angkan sa mundo, may mga titulo, teritoryo, opisyal na posisyon, at iba pa. At pinahintulutan ang muling pagbubukas ng Xuanyuan Dynasty Academy. Para sa The Chosen One, ito rin ay isang wake-up call. Kung ang pinili ay hindi magsumikap, siya ay papalitan muli ng angkan maya-maya. Ang Marquis ng Zhenbei kung saan matatagpuan si Yefan ay isang sangay ng pamilyang Yan ng Shenlong clan. Ang Marquis ng Zhenbei ay nakaistasyon sa hilagang hangganan upang magbantay laban sa mga pagsalakay ng mga barbaro, at itinuturing na isang mataas na pinahahalagahan na sangay ng maharlikang pamilya. Gayunpaman, alam din ng maraming tao na ito ay walang iba kundi ang pagpapalim sa mga tao ni Shenlong na pumunta sa frontline at hindi pagbibigay ng pagkakataon kay Shenlong na makapag-recharge. Matapos basahin ng isang grupo ng impormasyon na natagpuan niya, hinaplos ni Yefan ang kanyang noo. Kung si Emperor Xuanyuan talaga ay si Ji Xuanyuan. Kung gayon ang prehistoric world na ito ay malamang na isang tunay na eroplano. At sa mundong ito, hindi na limitasyon ang pagkapanalo sa langit. Mayroong 9 na antas ng mga puntos ng Duo Tian, na ang bawat isa ay isang hadlang, na ang Tianzhen, Tianwang at Tiandi. Dagdag pa. Ito ay ang Holy Realm, na hindi pa nahawakan ni Yefan. Ito. Sinasabing mula sa kapangyarihan ng kaguluhan sa itaas na antas upang makuha ang isang natatanging, sagradong puso, upang makapasok sa banal at malinang ang banal na daan. Pagkatapos makumplito ang Holy Path, maaari kang pumasok sa mas mataas na eroplano sa pamamagitan ng Chaos Divine Punishment. Oo. Hindi maisip ni Fan ang tungkol sa paglilinang ng banal na paraan sa ngayon. Ano? Higit pa, bagamat ang mundong ito ay puno ng espiritual na enerhiya, maaari lamang itong mga hulugan na ang lugar na ito ay mas angkop para sa paglilinang. Hindi lahat ay ipinanganak na may malaking lakas. Maliban kung ang mga talento ay mahuhusay, ang panimulang linya ng lahat ay magkatulad. Duo Tian. Ang lakas, sa katunayan, ay nagawang mahusay sa mundong ito, at hindi kalabisan ang pagiging mapang-api. Pagkatapos ng lahat, ang mga makapangyarihang tao sa banal na kaharian ay ang nangungunang mga tao sa prehistoric na mundo. Nang hanapin ko ang pinakamalakas na monghe, lumabas ang 12 banal ng dakilang pagkawasak, na narinig ng publiko ngayon, at maaaring sila ang 12 malalakas na lalaki sa banal na kaharian. Oo.
Naramdaman ni Fan na hanggat hindi niya naabutan ang 12 lalaki na ito, hindi ito dapat maging problema. Siyempre, hindi siya pwedeng maging pabaya. Pagkatapos ng lahat, ang isa sa 12 santo ay tiyak na isang banal na kaharian, at siya ay napakalapit sa kanya, marahil kahit nasa imperial na lungsod. Iyon ay ang ama ng Ming Emperor ngayon, ang Supreme Emperor, ang may-ari ng mysterious sacred body sa mga pinili, ang Great Emperor Mingju. Kabanata 1900 kumulo. 1900. Tungkol sa pinili, sinuri din ni Ye Fan ang impormasyon. Ang hinirang ay nangangahulugang ang pinili ng langit. Sila ay orihinal na mga ordinaryong tao, ngunit maaaring naimpluwensyahan sila ng aura ng sinaunang panahong mundo at unti-unting nakakuha ng mga espesyal na kakayahan. Sa pananaw ni Ye Fan, ito ay talagang isang uri ng mutation, ngunit hindi tulad ng mga power user sa Earth, kapag lumitaw ang Chosen One, ang mga inapo nito ay magmamana ng mga kapangyarihang ito na may mataas na posibilidad. Sa simula, ang pinili ay medyo mahina, dahil walang kumpletong sistema ng paglilinang, kaya hindi sila maaaring makipagkompetensya sa angkan. Gayunpaman, habang dumarami ang mga pinili na tao na lumilitaw at nagpakasal sa isa't isa, ang posibilidad ng mga susunod na henerasyon na magmana ng kakayahan ay tumataas din ng malaki. Unti-unti. Maraming namumukod tanging mga tao ang lumitaw, na nag-systematize ng kanilang paglilinang, bumuo ng mga pangunahing pamilya, at naging mas malakas at mas malakas. Ang pinili, tulad ng angkan, ay pawang mga taong likas na matalino. Gayunpaman, ang dugo ng angkan ay kailangang linangin at gisingin, na mas mahirap. Iba ang pinili. Kahit hindi ka mag-practice, basta may talent ka, magagamit mo to some extent. Ang napili ay nahahati na sa 3 kategorya, Mystic, Warlock, at Mysterious Eucharist. Xuanxi ay katulad ng isang mandirigma, at ang kanyang mga talento ay nasa 3 uri ng dugo, gangster, at espiritual na kahulugan, pangunahin na nakatuon sa kanyang sarili. Ang kombinasyon ng 3 ito ay bubuo ng isang uri ng enerhiya na tinatawag na malalim na kapangyarihan, kaya makukumpleto ang sunod-sunod na mga pambihirang tagumpay sa mga larangan tulad ng pagbuo ng elixir at paghubog ng mga espiritu. Mga warlock ay katulad ng mga salamangkero, at mayroon silang iba't ibang talento, tulad ng hangin, kulog, tubig, apoy, buhangin, bato, halaman, at maging ang liwanag at dilim. Sa relatibong pagsasalita, ang mga warlock ay mas katulad ng mga tradisyonal na practitioner, ngunit mas nakatuon sila sa aura ng mga partikular na katangian, kaysa sa tradisyonal na pagsipsip at paggamit ng iba't ibang aura. Gayunpaman, ang kombinasyon ng dalawang elementong ito ay ang pinaka-nangingibabaw, at maaari itong ilarawan bilang isang hindi nagkakamali na talento. Siyempre, bagamat ang Xuanzu Holy Body ay may mataas na talento, kung ano ang maaari nitong makamit sa huli ay nahahati din. Ang pinili na ito ay tila mas advanced kaysa sa angkan. Pinag-aralan ito ni Ye Fan saglit at nadama na makatwiran para sa pinili na ibagsak ang Xuanyuan Dynasty. Kung tutuusin, kung gusto ng clan na maging talent, mahirap gisingin ang bloodline. Ngunit ang pinili, hindi banggitin ang pag-aasawa ng iba't ibang angkan, ay hindi kailangang magising, magkaroon lamang ng mga anak. May isa pang bagay na nagpapahirap sa angkan ng angkan ay hindi nag-aasawa, ngunit ang pinili ay maaaring magpakasal sa angkan. Ito nangangahulugan na, sa pag-unlad na ito, maaga o huli, ang angkan ay maaaring maasimilasyon ng pinili. Sa panahong iyon, maaaring may ilang mga clan children na tamad na magsanay ng clan bloodline martial arts, ngunit sa halip ay direktang nagsasanay ayon sa landas ng mga napili. Hindi katakataka na ang pamilya ng imperial sa dakilang ekspedisyong ito ay hindi pinapatay silang lahat, at medyo marami ang mga kasal, Tiningnan ni Fan ang kasaysayan na natagpuan niya, at bawat henerasyon ng mga emperador ay magpapakasal sa mga babae mula sa 4 na pangunahing angkan. At saka, ang mga prinsipe at prinsesa na ipinanganak ay karaniwang mga pinili lamang ng araw, na nagbigay ng dugo ng pamilya ng ina. Si Ye Fan ay walang masyadong pakialam sa ganitong uri ng bagay. Wala siyang gaanong pakiramdam na kabilang sa angkan, ngunit wala siyang pagpipilian kundi ang pumunta sa prehistoric na mundong ito, at siya pa rin ang batang prinsipe ng Shenlang clan. Pagkatapos, nabalisa si Ye Fan at nagsimulang maghanap. Ang impormasyon ng panganay na prinsesa na si Su Qingzhou bilang A. Resulta, pagkatapos ng paghahanap, nalaman kong ang pinakamatandang prinsesa, bilang isang maharlikang prinsesa, ay walang mga larawan. May napakakaunting impormasyon tila na ang maharlikang pamilya ang kumokontrol sa internet, kaya maraming maharlikang impormasyon ang hindi mahahanap. Narinig ko ngayon lang si Ye Shui na pakakasalan niya si Su Qingzhou kinabukasan. Kung ganoon nga, kinabukasan, natural na makikita niya ang tunay niyang anyo. Hindi alam ni Ye Fan kung ano ang mangyayari sa hinaharap, ngunit napakalinaw na ng kanyang layunin ngayon. Tingnan muna si Su Qingzhou, pagkatapos ay hanapin si Chu Yunyao, at subukang linawin ang ilang bagay hanggat maaari. Ito. Ang bentahe ng Hongwangshi mobile phone ay hindi ito kailangang singilin. Masyadong tamad si Ye Fan para matulog magdamag. Patuloy niyang sinusuri ang impormasyon ng mundong ito, at isa-isa niyang inaalala sa kanyang isipan.
Kasabay nito, sa isang lugar sa mundo ng Honghuang, mayroong isang espesyal na eksena. Sa kagubatan ng kawayan. Ang mga kawayan dito ay daan-daang metro ang taas at kasing kapal ng mga puno. Ang hangin ay puno ng makakapal na damo at mga puno, at kahit na may dampi ng berde. Isa. Sunod-sunod na lumipad ang mga kakaibang ibon na kasing laki ng baka at tupa sa mga kagubatan ng kawayan, na nagbubuga ng malamyos na huni na hindi katumbas ng kanilang sukat. Sa bukas na espasyo ng A. Sa sandaling ito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng maluwag na kulay abo-puting tela na may nakalugay na buhok at isang payak na hitsura ay nakasquat sa tabi ng putik na kalan, nagpupuno ng kahoy na panggatong sa ilalim ng kalan. Ubo-ubo, isang buga ng puting usok ang lumabas, at nabulunan ang lalaki, ngunit mukhang nag-e-enjoy pa rin siya. Lumabas mula sa isang maliit na kubo na kawayan ang isang matandang nakasando na kulay abo, may hawak na isang malaking plato ng bawang sa kanyang kamay. Master, pagkatapos magbalat ng bawang, nilagay mo ba ito sa kaldero? Tanong ng matanda sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hoy, huwag kang mag-alala, Akyun, lagyan mo ng kutsilyo itong bawang, mas masarap, sabi ng lalaki. Ang matanda. Halika, bigyan mo ako ng bawang. Kumuha ang lalaki ng isang plato ng bawang at itinaas ang takip ng bakal na palayok A. Malakas at espesyal na halimuyak ang dumating sa mga butas ng ilong, at ang lalaki ay huminga ng malalim sa kasiyahan. Ham! Itong halimuyak, itong mantika, sok-sok. Ilagay ang bawang na dinala mo, hiniwang luya, at ilang anas, at pagkatapos ay gamitin ang baking pollen at candelabro mula sa prehistoric world na ito para mapahusay ang lasa. Anak! Sabi ng lalaki habang inilalagay sa tabi niya ang ilang materyales na inihanda. Nang matapos, kumuha ang lalaki ng kawayan na pala at dahan-daang hinalo sa kaldero. Nga pala, Akyun. Dapat nandito ang batang iyon, di ba? Pakiramdam ko ay may pagbabago. Guro, dapat mas kilala mo ang kontrabida, dumating nga siya, nahulog sa tubig, at ngayon ay nasa Great Zhengwang. Paano ang Zhenbeihu Mansion sa lungsod? Nakangiting sabi ng matanda. Oh, Zhenbeihu Fu. Mapaglarong ngumiti ang lalaki, nakaka-interes. Mukhang may ginawa siya na hindi ko inaasahan. Guro, natatakot ako na medyo naiinip akong maghintay. Umiling ang lalaki at bumantong hininga. Oo, nag-aalala ako, kung maghihintay ako ng ganito, halos maubos ko na ang pagkain ng masasarap na pagkain. Kahit na tumagal, hindi rin nagtagal. Kung talagang iniisip ng amo na walang masarap na pagkain, maaari kang pumunta sa susunod na malayo at pumunta sa guhay upang hanapin ito, mungkahi ng matandang katulong. Biglang may napansin ang matandang alipin, tumingin sa apoy sa ilalim ng kalan, at sinabing, Guro, mukhang hindi sapat ang apoy, kaya't ang kontrabida ay makakakuha pa ng panggatong. Hindi, sadyang pinaliit ko ang apoy, ang mga buto ng malinaw na water lion na ito ay mabubuting bagay, at kadalasan ay kailangan mong lutuin ng dahan-dahan ang ganitong uri ng magagandang bagay. Nilaga, maliit na apoy. Mabagal na nilaga. Bulong ng lalaki. Ang matandang katulong sa gilid ay dulang at tumango. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.